Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Welcome po sa channel po natin and Scorpio, no? Sa mga tao na isinilang under the zodiac sign of Scorpio, welcome po sa channel po natin. Ako po si Ate Mel and andito tayo sa tawas number 13. So bago tayo mag-impisa, let us declare the four names of God, which is Shaddai Babhay, declaring His love, His protection to cover all of us. But meron po akong ginawa po dito na dasal po, tinagalog ko na po para kahit papaano po is lahat po tayo is magkakaintindihan, no? So, let's begin. Sa lahat po na nandito ngayon, makinig po tayo sa dasal. And ang tawas po is like, alisin po natin kung ano po nangyari po sa inyo or kung may posible pong mga masasamang elemento po sa inyo. And ang iba naman po talaga is galing po yan sa stress, sa sobrang pag-iisip po. And if grabe, pwede po ako magbigay po sa inyong sample kung ano po ang pwede po natin gawin or ano po ang pwedeng herbal po nating inumin. So let us begin. Sa lahat po na nandito po ngayon, sabayan po ninyo ako or pakinggan po ninyo ang ating dasal. Iniibig ko ang aking Diyos, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng lahat po ng Panginoon, may gawa ng lahat, makita at di makita, ng buong puso, buong pag-iisip at ng buong aking kaluluwa. Bigkis ko ang kabutihan ni Hesukristo at takip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Taglay ko ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang panangga at pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng mga masasama. Si Yahweh ay batong di matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Ang Diyos ay sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa lahat ng masasama, O Diyos ko, ako'y ipaglaban sa kuko ng mababagsik, wag mo akong pabayaan. And maraming salamat po sa mahal na ina, sa lahat po ng aking gabay, makita at saka hindi makita. And sa lahat po ng aking Diyos Ama na siya pong nagbibigay po sa akin ng lakas. Sana po is nandito po kayong lahat po at patumbayan po kaming lahat. Maraming salamat po, no? So let's begin. So tingnan natin kung ano po nangyari sa inyo, no? Scorpio. Lahat ng tao or sabihin po natin na yung isinilang, no? Diretso na lang po tayo. Yung isinilang under the zodiac sign of Scorpio. Scorpio. Okay, water. October 23 hanggang November 21. Heal the wounds. 8 weeks to 8 months. Okay. Gamutin po ang aming mga sugat, no, Scorpio. Sa ngayon po is wait, hold on. I'll give you. Okay, sa ngayon guys po, ang nakita ko dito, pinakasentro ng card mo is like marami po dyan sa bahay ninyo, no? Or hindi man sa bahay, sa mga like meeting, mga kasama, marami kayong mga pinag-uusapan. And sa ngayon, I think parang may nakita po ako dito ng mga espiritista, no? So, ngayon naman, actually, wala po ako nakitang sakit or karamdaman dito. Bukod lang po sa talaga pong mainit po ulo nyo. Nagagalit po kayo sa mga tao or nagagalit po kayo or nagkakaroon kayo ng feelings na parang nagagalit po kayo, no? Etong dito ninyo parang sumasakit siya, no? Hindi lang yung parang ano ba, parang mainit po sa pakiramdam nyo. And ito'y dahil sa mga tao po na nakapaikot po sa inyo. Well, sabihin natin a negative way, parang dinadasalan kayo or inoorasyonan kayo gamit po ang tinatawag po natin na bungo or orasyon po ng kaluluwa, orasyon po ng bungo, no? So, kuminsan, kaya po parang pakiramdam mo, lagi ka pong galit, no? Pakiramdam mo parang sasabog ka po, no? But hindi naman siya ganun kalaki, no? Minsan po magagalit kayo sa mga bata, mga pasaway po kasi, no? Pero dito naman sa akin is hindi siya ganun kalala, as I said. Sa sentro lang po ng card mo, minsan po talagang yung bewang nyo, parang nag-iinit siya ba, no? Lalo na sa lower back po ninyo, no? Guys, no, bawas-bawasan po ninyo ang sobrang tinatawag po natin na mga chismis, yung tinatawag po natin na
mga ipon-ipon, no? Hindi kasi sa lahat po ng pagkakataon, maganda naman po ang pinag-uusapan. Ito po ang dahilan kung bakit minsan marami po nagagalit sa inyo, no? Or meron or nagagalit ka dahil sa mga ginagawa dito sa mga actually hindi siya malayo sa inyo, mga close friend niyo, yung lagi kayong nagkikita, no? And sa akin, kung hindi naman po productive po ang pinag-uusapan niyo, wag na po kayong makipag-involve doon. Alright? So tingnan natin sa yellow card, no, sa ating White Rider card, Scorpio. Sasakit po, guys. So meron kayong here and there na nararamdaman pero hindi siya ganun kagrabe, no? Tingnan natin dito sa pangalawa kung ganun pa rin po ba. Scorpio, October 23 to November 21. Simula dito po, may nakita ako kaagad, no? Pentacles, 4 of Pentacles, like say, kunting pagtitipid, no? And mayroon ka pong gustong makuha or gusto mong mabaguhin sa pamamagitan po ng siguro sa pamamagitan po ng mahika, sa pamamagitan po ng ritual, no? And para sa akin, okay po siya, no? Tingnan natin sa kasunod, no? May lumabas na isang card. Ito yung the same card kanina, no? Yung parang bagang lagi po ikaw magalitin. Lagi po ikaw nagagalit. Okay. Sentro ng card mo, like sa pamilya po, like I said, no? Kunting tipid, kunting hawak po ng pera, no? And ito kasi kung minsan may plano ka sa pamilya mo, kaso lang po malabo pa, no? Dahil nga po sa moon, no, na kumbaga sa akin meron kang pangarap ba, meron kang gustong marating, and ito'y para po sa pamilya. Kaso lang, yes, sentro ng card mo is the star, yung hope mo, yung pag-asa mo. May mga pera ka, hindi pa po siya nagmamaterialize sa ngayon. And in the past mo, okay naman card mo, baby, hindi siya ganun ka grabe. Ang nakaraan mo is like yung mga tao ba na nagbibigay sa iyo ng pera, no? Parang mga tao po na nakautang sa iyo or something like that, parang ang tagal na po, no? Ang tagal ng panahon, hindi na po naaalala. Namatay na lamang po yung may-ari, hindi pa rin kayo nabayaran. So, minsan, ito yung iniisip mo lagi, and mayroon din po akong nakita dito na mga material gain, o sabihin po natin na pera po na hindi pa siya materialize na to. Kaso lang po, parang on hold po siya. So, siguro binili niyo ng mga items na paninda ninyo, siguro mga tao na hindi nagbayad pa, no, may mga pa. So, ito yung tinatawag po natin ng mga investment na hindi pa po siya nakalusot sa ngayon, no. Etong card mo, bibi, marami akong nakita dito na parang behind ba, kasi dalawa po ang sumingit, no. Dalawang sumingit na hindi naman po siya natin kinuha, no. So, let's see. In the past, no, kasi nga lumusot itong card na to, parang kumbaga sa akin, mayroon po talagang nagalit sa iyo na isang kaluluwa. Ang nangyari po nito is like hindi po niya ikaw mapapatawad, or sabihin po natin na maraming mga namatay po siguro na naging involved sa iyo nung buhay pa sila, pero hanggang ngayon is like mayroon silang tampo or galit po sa iyo nang pumanaw po sila. Dala po nila ito hanggang ngayon. So that is why ngayon ang buhay mo is like very unclear, like maraming malabo talaga siya kung ang titingnan ko. So like mas nababalutan ho kayo ng mga illusion lang, yung meron kang gustong gawin, bakit hindi mo siya nakukuha. Meron kang binubuo na mga pangarap, parang ang tagal-tagal, no? Ang tagal po talaga magkaroon po ng matagal po siyang nagmamaterialize. So, pwedeng sabihin sa akin na itong in the past, ngaya sa lahat po ng Scorpio ngayon, pwede hong nag-u-on-hold po kayo sa mga nawawala na, sa mga namatay na po, no? It's the same scenario po. Hindi na po sila katulad po sa datin, so katulad sa atin, so let them go, no? Like, bigyan mo sila ng kandila, bigyan mo sila kung ano man po ang pagkukulang na nagawa mo noon, is like, hingi ka po ng tawad, no? And hindi lang po doon sa kung alam mo kasi hindi po natin kasi alam
kung ano po yung nasabi po natin. Hindi po natin alam na nakakasakit na pala tayo ng kapwa. And ang mas tindi niyan kapag ka namatay sila na mayroong hinanakit sa'yo, lalo na po kapag pamilya mo lang. Wala namang nakakilala sa atin kundi our very close relatives. Yung pamilya lang po talaga natin na kung saan nagtampo sa inyo, no? Kung ano man po ang dahilan nun, siguro mas maganda siguro kung himingi po kayo ng tawad. Parang magkaroon po kayo ng remorse, no? Kung hindi naman po, kahit sabihin po natin na mali siya, since na pumanaw po siya, dala-dala po niya yung hinanakit doon, no? And so, that's why na kahit anong gawin mo sa pamilya mo, ginagawan mo ng paraan po. Like, kasi ang The Magician, ginagawan mo talaga ng paraan. Like, niritwalan mo, iniisip mo talaga na dapat ganito ang pamilya ko, ganito, ganyan, no? And then, kaya lang kahit anong gawin mo sa pamilya mo talaga pong nagbibigay sila sa'yo ng problema. Ito related po nga sa sinasabi ko in the past, no? So, sa ngayon, Scorpio, so pwede ho, kasi alam kong mayroon talaga kayong gustong baguhin. I didn't see any illness din. Paliban na lang po sa pananakit po ng likod, lower back, paa po. And mostly, parang nagnanam na po siya. So, ang mararamdaman mo na lang po ngayon is like, pagbabago. Gusto mo na po talaga mabago. Gusto mo na po matapos ang something. So, as I said, para ka makaka-move on sa lahat ng Scorpio, para ka makaka-move on, let go mo yung nakaraan mo. If ever po may kumapit po sa yung mga kaluluwa, as I said, bigyan mo sila ng light and then after that, let them go. So, hindi na siya susunod sa iyo kung ganun talaga ang iisipin mo. Kung meron man siyang hinanakit, then ipaliwanag mo sa kanila kung bakit mo ginawa yun, maririnig ka po nila. Alright? So, dagdagan natin, no? Wala akong nakita, guys, no? Siguro marahil po, minsan hindi ka nakakatulog, and minsan po talaga pong lower back, spinal column po talaga po masakit po sa inyo, no? So, Scorpio, tingnan natin dito sa ating Lenormand. So, tatlo po ang card na gagamitin po natin, no? So, minsan, tingnan natin, may mga nakakaano po, no? Nakaka-relate po dito na hindi naman po di po siya related po sa ating sakit, no? So, tingnan natin sa Lenormand, no? So, Scorpio, October 23 hanggang November 21. Okay, clouds. Gamit ho tayo ng cross. Ngayon guys, no, makikita ko dito na minsan parang ang taas po ng gusto nating marating, ang taas po ng pangarap natin, negosyo, magkakaroon ka negosyo, stability po na kung ano man po ang career na meron ka. And ito ngayon ang nasa isip mo. But then, as I said, no, kung halimbawa gusto mo, meron kang mga kamit po, no, mga mamimit po na mga tao, mamimit po na mga bagay. In fact, kung ito lang ang titingnan ko na card, makikita ko sa ngayon, meron ho ikaw na plano na magnegosyo po, no, may plano ho kayo na tumayo po, mag-umpisa ulit, no, kasi ang tower represent po sa career po natin. Pero sabi ko nga sa inyo, matayog man po ang inyong pangarap, bigyan po natin ng pagkakataon po na magawa o mabuo po ang ating pundasyon, no. So, ito yung ano mo, and ito yung pwedeng sabihin po natin na umpisa, magmi-meeting ho kayo, mag-usap-usap po kayo, and regarding po ito sa man. Now, kung sakasakali man po ikaw sa ngayon guys, no, babae ka man o lalaki, in the past po parang nagkaroon po kayo ng problema sa boyfriend mo, sa asawa mo, sa jowa mo, dahil po sa isang kaibigan. Sinira po ang relasyon ninyo dahil po sa isang kaibigan mo. Kaibigan mo lang po ang nagbibigay sa'yo. Kumaga sa akin, traitor na kaibigan, or akala mo kaibigan mo siya, para actually hindi, no? Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon kayo ng problema ng asawa mo, jowa mo, kapatid mo, or kahit na sino pong in person po na may nakikialam po sa inyong dalawa. Now, kung titingnan natin ang nakaraan or parating po, so may nakita po ako dito na like say pag-uusapan po ninyo, no, na meeting, pero actually ito negosyo talaga nakikita mo. Like may meeting ho kayo, like may pag-uusapan ho kayo, may naririnig ka na mga bali-balita, and kung minsan po nakakasakit ng kalooban, pero it's about money, about sa kumpanya, about sa pera mo, and marami actually pera kasing parating sa iyo. Kung sakasakali man po na
yung bang parang malabo po ang, kung sakasakali pong malabo po ang pera na sinasabi ko, ito'y connected din po siya in the past, no? And etong kung completely itong siyam na card po natin na parating, pwedeng sabihin ko kako yung pag-asa mo medyo gumuho siya. Ang pag-asa mo, yung bagang you are hoping for something na ma-achieve mo po siya, pero ang dami po balakid niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na mahirap po talaga pag may nakaangkla sa yung kaluluwa. And paano masasabi ko kayo sa mga hindi naniniwala sa kaluluwa, wala na ho sila sa mundo po natin. No, this is not actually our world. Dalawa po tayo na nakatira, maraming, sabihin natin human being, no, or any kind of being, and makita or hindi makita, marami po. Ang nakikita mo lang ako, ikaw, siya, kapitbahay mo, ganon. Pero lahat po yan, may kasabay po yan ng mga espiritu. So, kuminsan po talaga, no, akala natin, pag wala na ang isang tao, hindi na po siya makakasakit po sa atin. No, that's not what it came. Hindi yan ang lagi kong nakikita. Aware po tayo sa nakikita po natin. Pero hindi ka aware na mas malakas po ang puwersa po ng mga wala na. Kasi akala mo kasi wala na sila eh, no? And ito ang dahilan kung bakit nagsasuffer po ang tinatawag po ninyong financing. So, medyo mataas-taas na mataas na discussion to. I'm making my video at least 20 minutes po, no? So, dito kasi, ito kasing sinasabi, no? May naano din po ako na meron hong tatawag sa inyo, magte-text o magko-comment about sa pera. Malaking pera po ang pinag-uusapan dito. Like say parang inheritance, sabihin po natin, no. Kaso lang may hahadlang po doon. May hahadlang po sa lahat ng balak niyo when it comes to money. Kumaga sa akin, andyan na. Hawak na ninyo na wala pa. Pera na, naging bato pa. Bakit kaya, no? Dahil po to sa kuminsan gumagamit ho kayo, as I said, mayroon kayong nakaangka ng mga nakaraan. Mahirap po yun. Mahirap po magkaroon ng ganitong financing na pera na naging bato pa. Dahil nga po sa tinatawag po natin na mga hindi po nakikita. Now, sa totoo lang, maraming eto ha, Scorpio, hindi lahat ha, pero may nakita po ako dito na nagsasuffer ho kayo dahil nga po sa mga hindi po nakikita. Ito'y galing po sa mga espiritu. And the world po sa akin is the spirito, the mundo po ng hindi po nakikita. And sumunod dito is like cross, no? Cross or pag-suffering, paghirap. Ano ba ang symbol po ng cross? For me, a cross is a symbol of suffering. It is not, para sa akin. Simbolo po yan na kung saan naghihirap si Kristo. And ito pong sinasabi po natin na galing po ang kahirapan na dinanas mo mula po sa mga espiritu or mula po sa mga hindi po nakikita. And paikot-ikot po siya guys, no? O sabihin ko nga sa inyo, meron kayong abundance na parating sana, bouquet. And bouquet is a symbol about big money. Pero po, nagagaling po siya sa hindi pa, kumbaga sa akin, hindi pa siya dumarating. O sabihin po natin, nasa kamay mo na, hindi lang po siya nagmamaterialize. Bakit? Dahil po sa mga hindi po nakikita. And manakita po akong ahas. Ahas is not a symbol of tridor, no? Hindi siya simbolo po ng simbolo po siya ng orasyon, ng kaalaman, ng wisdom po, no? Na siya pong nagbibigay sa iyo minsan ng information, ng something, kaso nga lang po binabaliwala mo. Kumbaga sa akin, ang problema mo talaga, ang ugat po ng problema mo, mula po sa mga mundo po hindi po nakikita. Kaya po naghihirap po ang financing mo. Kasi dito is the star. Dito pangalawa po is the clouds. So both is in the sky. Both intelligent po. Itong clouds na to, na kung saan minsan nasasabi po natin na malabo po siya, no? Malabo po ang ating maulap po ang ating langit, no? Ang ating pag-asa, kasi ang heaven is a symbol of our kasiyahan or symbol of abundance. Ito naman po talaga is pure hope, pag-asa, pareha sila star. Pareha sila sa heaven. So, etong dalawang to, both nasa taas, pero nawala siya eh. Kasi ang sumunod po kasi ng the star is the cross. Yep po. So sa akin,
in short guys, sa unang ano ko, wala akong nakikitang severe po na problema sa pagdating po sa ating katawan. Like say, it's all around, nakafocus po siya sa financing, nakafocus po siya sa ritual, nakafocus po siya sa mga tao na involved sa'yo. Mas marami akong nakikita sa'yo na maraming nai-involve sa'yo na hindi nakikita na nahihirapan. And ikaw po ang dahilan no, somehow baka po nakapanakit po kayo, as I said, baka po yung mga kaluluwa hindi pa ninyo nililit ko, no, di pa ninyo siya kayang pagbigyan po ng kalayaan, kaya pinipigilan po niya lahat po ng ating finances. Okay guys, sa lahat po na nandito po ngayon, aalisin ko ba? Pagdating po kasi sa kaluluwa kasi is very personal. I also give sometimes freedom sa lahat po ng mga hindi nakikita. Kasi para sa akin, they also deserve justice. They also deserve something. So kung sakali man pong sa puso mo mayroon kang gustong baguhin, or sa puso mo gusto mo talaga po na kahit papano is makatulong, gusto mo talagang makaalis po sila, gusto mo pong makalaya ka din po, and then pwede ho kayong tumawag sa akin, no? So ang lahat po ng nasa ang information po about me, kung paano niyo ako makontak, nasa description po ng bawat video natin. Alright, so dasal tayo ng close. Sa lahat po ng Scorpio, no? Atom picatum igusum, Jerusalem basidit, labami salvami, and anima Dominus Deus about Christi Jesus Corpus Christi. Amen Jesus, Amen Jesus. Alright, sa lahat po ng mga lahat po ng Scorpio, see you po again next time. Hopefully, sa mga tumatawag po sa akin or tatawag po sa akin, gamit po kayo ng WhatsApp or Viber. Maraming salamat po.